Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang 11 proyekto sa Taguig City. Kabilang dyan ang mga umano'y ghost flood control projects. Nanindigan naman si Senador Alan Peter Cayetano na wala silang anomalya. Yan ang tinutukan ni Victor Liantino. Gumugulong na ang investigasyon ng NBI sa umano'y ghost flood control projects sa Taguig City. Ito ang kinumpirma mismo ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Matibag, tinututukan na nila ang nasa 11 proyekto sa lungsod noong 2022. Ayon sa NBI, konektado ang top 15 contractors sa mga infra projects sa Taguig. Inimbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Nagugat ang issue matapos ibunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson ang mga umano'y ghost project sa lungsod. Resback ito ni Lacson sa pagkwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang lumobong net worth sa kanyang salin. Buwelta naman ni Cayetano, walang ghost project sa kanilang balwarte. Hindi rin dapat sila pinupuntirya dahil lamang sa kanilang away politika. Dumistansya naman ang Department of Justice sa usapin. We respect the independence of the NBI relative to their mandate to pursue investigations. First, hindi ito pinagutos ng DOJ. Alright. This is pursuant to the mandate of the NBI to pursue all this stuff. At saka yung iniimbestiga, everything will be evidence-based. Paglilinaw pa ni Secretary Vida, hindi dapat ito makadistract sa Senator Judges kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil yung pag-aabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan at ginagalang natin ng mga senator judges. Maliban dito, iniimbestigahan na rin ng NBI ang mga anomalya sa 2019 SEA Games. Ipinatatawag na ng NBI ang tatlong Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee officials para magbigay ng kanilang statement na makatutulong sa investigasyon. Kabilang rin sa maaaring ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano na nagsilbing chairman ng naturang komite. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na handa niyang harapin ang reklamo. Ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo, magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Si Dizon ang dating President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority, nag-oversee sa Clark City Sports. Victor Liantino, IBC News.